What's up mga kaming and welcome back sa ating channel. For today's video, bumili ulit tayo ng isang EW81. Yan. Napanood nyo yung last video natin na medyo matagal na din. 2 linggo na. So bumili ulit tayo ng isa pa. Yan. Sa ngayon, nagustuhan ko yung access point na to kasi maganda siya. Sakto lang yung performance niya dun sa price niya. Nagustuhan ko yung antenna niya. So ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano siya i-set up. So may nag-comment sa ating YouTube videos, yung last video natin. Hindi ko maalala kung anong pangalan niya. Subscriber daw siya. So paano daw i-set up yung kanyang yung EW81 sa bridge mode. So, papakita ko sa inyo ngayon sa video na ito ano yung kung paano siya i-set up through bridge mode. Madali lang naman siya. So, kung gusto nyo bumili nito mga kaming, nabili ko lang ito sa halagang 1,483. So, ang original price niya ay 1,733. So, naka-discount ako ng mga 200 or 300 something. Yan, compute nyo na lang 1,483 pesos. Yan. Sa shipping, sa Shopee, kung gusto nyo bumili, yung link sa description box, click nyo na lang para doon kayo makabili sa binilang ko ng ganito. So, ito na, buksan ko na yan at set up na lang natin. Okay, set up na natin. Punta tayo sa ating laptop or desktop computer para ma-set up na natin. Okay, let's go. Tingnan na tayo. Okay siya. So, yung mga kailangan natin, siyempre, meron tayong antenna, 2 LAN cable. Yan. Ito yung 3. Tapos, kailangan nyo pa ng isang LAN cable na maliit. Basta LAN cable. So, tas yung adapter niya, PoE. Yan. Tapos, kailangan nyo ng laptop na or desktop para ma-set up natin. So, pwede nyo din naman itong i-set up through cellphone. Pero para mas malaki yung screen para makita nyo mismo, sa laptop natin sineset up or sa ating desktop, no? So ito ay set up natin dito. Pakita ko sa inyo kung paano. So ano muna natin siya. So connect muna natin yung mga LAN cable. Yan. So itong block, yan, ilalagay natin sa LAN. Ayan. Yung block. Ayan. Sa LAN siya. Tapos itong blue dito sa PoE. Ayan. PoE. Ayan. Tapos yung blue, itong blue, lalagyan natin dito sa LAN. Ayan. Dito. Kahit anong dito sa LAN, dalawa to. Ayan. Kasi magkoconnect tayo through LAN sa kanya. Kaya sa LAN natin siya ilalagay. Okay? So, lilipat natin siya mamaya pagka magamitin na natin siya sa PoE. Yan. Ipa-power na yan. Power na siya. Tapos, itong block. Yan, ang dulo ng block ay papunta dun sa laptop. Yan, ito. Papunta dito sa saksakan ng laptop. Wait lang. Ayan ako lang. Ayan na. So, isasaksak natin. Ayan. So, nag-power na ang ating antenna. Ayan. Ayan, may power na siya. So, ito, nakasit to through bridge. Naka-bridge na to. So, ulitin natin. Papakita ko sa inyo paano siya set up. So, kapag naka-set na siya sa ibang setup or access point or bridge, kahit ano naman yan,
Kung gusto nyo reset, ito yung reset button. Pipindutin lang natin yan. Yan. Hold nyo lang ng mga 30 seconds. Tapos bibitawan nyo ulit. After nun, hintayin nyo lang magre-reset na yan. Mga 1 minute. Yan. Nakikita nyo naman yung ilaw niyan. Yan. Pag ganyan ang ilaw, ibig sabihin nag-reset na siya. Tapos mawawala ulit. Magbubuhay ulit siya. Marireset na yan. Hintayin lang natin na ma-reset siya. Yan. Tapos namatay yung tatlong LED niya. Okay. So, pag bumalik na siya sa dati, or umilaw na yung LAN niya, pwede na natin siyang kontrolin sa laptop para ma-set up natin siya. Okay, mga kaming, after nyo ma-set up na yung punta tayo sa browser. Yan, sa Google. Click nyo yung Google. Kaya kung anong browser, no? Meron dyan. So, ito type natin yung nasa likod ng modem or antenna. Modem, ito. Yan, IP address 192.168.10.1. Yan yung itatype natin dito sa browser. Yan. So, itatype ko lang 192.168.10.1. So, enter nyo lang. Yan. Lalabas na to. So, ang ano yan ay admin. Password. Admin. Yan. Enter mo lang. Makapasok ka na dito. So, kapag nandito ka na, yan, pwede mo na siya i-set up. So, mamimili ka lang dyan kung anong gusto mong set up. Depende sa'yo. So, pwede siyang maging modem, router. Pwede din siyang i-bridge. Ayan. Kagaya nung nag-comment sa atin na paano daw i-bridge. Kagaya din nung nakarang video natin, ito yung ginamit natin kasi pang access point siya ng piso Wi-Fi. At pwede din siyang repeater. So, sa video natin ngayon, i-bridge natin siya kasi medyo malayo itong ipaglalagyan ko ng antena na to. Siguro mga 100 meters. So, gagamit tayo ng bridge para hindi na tayo gagamit ng LAN cable na ilalatag pa. So, pwede siya through wireless. Yan. Hindi ko pa lang testing kung hanggang ilang meters yung kaya niyang bridge or yung masasagot na signal. So, yun. Set up natin siya, bridge. Click nyo lang yung bridge. Yan. Para ma-set up. So, ito yung lalabas. Next nyo lang yan. Yan. Tapos, ibabind natin yung SSID. Hahanapin natin. Ibindutin nyo itong scan. Ito. Scan nyo yan. Hahanapin nyo yung piece Wi-Fi nyo. Dito sa na-scan nya. So, kung nahanap nyo na yung SSID ng Wi-Fi nyo or piece Wi-Fi nyo, pipindutin nyo lang ito na sa gilid. Itong parang ballpen. Offer yan. Pipili tayo dito. So, pipiliin ko na lang itong bendo. So, Wi-Fi bendo. So, click natin yan. Alam mo dito. Ito yung lalagay na password kasi ano na yun. Open password ng next lang. Tapos, yan. Punta na kayo dito sa number 3. So, ito na yung pangalan ng Wi-Fi or pangalan Wi-Fi ng natin, bagong antenna. So, ilalagay nyo na lang kung anong gusto nyo. Sa akin, ito nilalagay ko. Bendo 3. So, yan yung nilagay ko. Yan. Wala kung nakikita nyo. Next lang natin. So, pagpasensyahan nyo na maulan, maingay yung ating background. So, finish nyo lang. Yan, ganun lang. Ganun lang kadali. So, hintayin nyo lang mag-reboot ng 1 to 3 minutes.
Tapos, okay na yung ating antenna. Yan. Tayo lang natin. So, kapag okay na yan, tanggalin na natin itong LAN cable dito. Kasi hindi na natin siya gagamitin. At hindi na natin siya kailangan pagka naka-bridge. Depende sa setup nyo. Anong gusto nyo setup. Siyempre, pag naka-bridge, hindi ka nagagamit ng LAN cable para dun sa paglalagyan, no? Although, gagamit ka naman ng LAN cable para sa nyo, para ma-power to. So, magiging setup na natin ngayon dito, iibahin natin. Ayan. Nasa POE siya. Ito, wala nang gagalawin dito. Aalisin nyo lang yung LAN. Dito naman tayo. Ililipat natin. Kasi nasa LAN siya. Ayan. Nakabuhay yan. Papatayin muna natin siya. Pag tinanggal nyo kasi yan, mamamatay yan. Kasi ito yung pinakang power niya. So, ililipat natin sa 1. Babasa nyo naman yan. Hindi lang makita kasi kulay puti. 1 yung pangalan. Dito. Katabi nitong isang input power niya. Okay, lilipat natin dito. Yan. Para magkaroon siya ng power. At para matesting natin siya kung okay ba yung ginawa natin. So, ayun yung naging setup niya. Pagtapos na siyang mag-bridge mode, isang LAN cable na lang yung kailangan nyo. Yan. So, abangan nyo yung video natin dito. May gagawin ako ditong video. Abangan nyo yun. Papaganahin natin itong kanyang ito yung DC. Ito. Diyan. Para hindi na natin kailangan ng LAN cable. Papower natin siya through DC. So, sa ngayon muna, ito lang. Pinower siya through gamit ng adapter. Kasi lalagay ko siya sa malayo. Lagay ko siya solar power. Solar power na siya. Abangan yung video natin dyan. So, ite-testing na natin siya. So, kuha lang ako ng isang cellphone para matesting natin kung okay ba yung ginawa nating setup sa kanya. So, babalik ako. Okay mga kamay, connect tayo dun sa ating piso wifi kanina. Yan, click natin. So, lalabas yung portal. Yan, ibig sabihin, okay yung ating ginawa. At maghuhulog lang ako. Paglit. Yan. Matesting natin kung internet. So, ayan, nakahulog na tayo. Pindutin natin doon pay. Tingin ko lang yung ilaw. Ayan. May oras na. Tingnan natin kung gumagana yung internet. Ayan. Connected na po tayo. Subukan natin yung YouTube. Kung mayroong internet. Ayan. Hintayin lang natin, medyo late kasi yan pagka sa aking piece wifi. Hintayin mo lang siya magka-internet. Hintayin mo lang ng konti. Tingnan natin kung may internet. Ayan, meron na. Na-delay lang siya ng konti pero okay na siya. Ayan. May internet na. Ayan. Oh, so meron siyang internet. Ayan. Okay,
ganun lang mag-setup mga kamay ng bridge. Yan. Hindi mo na kailangan ng yung tawag dito ng LAN cable pa para set up dun sa malayo. Yan. Ito yung isang option na pwede nyo gawin. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. So, pwede nyo ilipat yan dito sa 1. Pwede din dito. So, testing nyo na lang. So, hanggang dito na yung video natin. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video natin. And kung bago ka pa lang upang sa Gming Tech, please subscribe para ma-notify kapag may mga bago tayong video kagaya nito. So, salamat sa panonood and God bless mo.